Sa gitna ng kontrobersiyang pumapalibot sa administrasyon, si Vice Presidente Inday Sara Duterte ay umaksyon na laban sa mga legasyong katiwalian na kinakasangkutan umano ng mag-asawang diktador na si Kuting Jr. at unang ginang Lizata Nasmangs. Ang mga aligasyong ito ay nagdulot ng matinding reaksyon mula sa publiko na naglalagay ng pressure sa administrasyon upang magsagawa ng agarang aksyon. Ayon sa mga ulat, ilang dokumento at impormasyon ang lumalabas na nag-uugnay sa mag-asawang diktator sa umunoy katiwalian at paggamit ng impluwensya sa mga transaksyong pamamahalaan. Sa kabila ng mga pagtatanggi mula sa kampo ng Pangulo at ng unang ginang, pinili ni Vice Presidente Sara Duterte na magsalita at magpahayag ng kanyang pagkadismaya sa mga naglalabasang isyu. Ayon kay VP Sara, hindi niya papayagan na ang tiwala ng taong bayan ay masira dahil sa mga ganitong uri ng aligasyon. Sa ganiyang pahayag, ipinahayag ni Duterte na hindi siya magdadalawang isip na magsagawa ng hakbang upang tiyakin na mananatiling malinis at tapat ang pamahalaan. Ang kanyang posisyon ay nagbigay ng bagong hamon sa administrasyon ni Pangulong Kuting na ngayon ay nasa ilalim ng masusing pagsusubaybay ng publiko at mga kritiko. Patuloy na inaabangan ng sambayanan ang susunod na mahakbang ng Vice Presidente at kung ano ang magiging tugon ng Malacanang sa mga isyong ito. At yan nga ang balitang ating pagkakatutukan. Ngunit bago ang lahat, siguraduhin mag-subscribe at i-hit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga sulyap ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. Pero yung pamangkin mo, yung kapatid mo, yung lolo mo, nandun sa public hospital na kulang na lang palayasin ng mga tiwaling doktor kasi wala kang pambayad. Paulit-ulit ko yung sinasabi, naging medrep ako palangga nung nasa Pilipinas ako. Nakikita ko lumuluha ang mga ina, lumuluha ang mga tatay na walang pangbili ng gamot. Kaya kulang na nga lang, ibigay ko lahat ng samples ko sa kanila ng mga carbocysteine at mefenamic, paracetamol during that time. Di ba? Kasi nakita ko yan. Pero ano gagawin ninyo? Pababayaan nyo lang ang gobyerno ni Bangag na gastusin itong 90 billion from the PhilHealth Fund. Di ba? Tapos kayo dyan, nandyan kayo sa East Avenue, Quezon Avenue, what you call that? East Avenue. Mga pang-hospital na, mga pang-public hospital. Pabelya, nanganganak ang inyong mga asawa, ni wala kayong pera, nandyan kayo sa, nakatambay kayo, natutulog lang yung mga tao. Diyan nakita ko lahat yan. Quezon City General, na witness ko lahat yung mga yan, na ang mga tao galing ng probinsya, pinapagamot ang kanilang mga anak, ni pamasahe wala. Ni wala nga pangkain eh. Kung wala kang pamasahe, wala kang pangkain, nakukurto ang utak mo palangga. Nakukurto, why? Ikaw ang makaramdam na ganon. Di ba? Naranasan ko ng walang pera. Kahit dito sa Amerika, naranasan ko walang pera. Kanuwento ko sa inyo. Lahat ng bag ko, pinaghalong cut ko, baka ako may $10, $20. Di ba? Yung mga ganon, may mga ganong panahon. Praning. Di ba? Kahit hindi ka nagpupulburon, mapapraning ka. Kasi wala kang pera eh. Pero sino ang may punot dulo ng problema sa bansa natin? Yung 90 billion na yan, napakalaking tulong sa mamamayang Pilipino. Yung 1 trillion na yan, dyan sa flood control na wala namang flood control, ang laki sana ng maitutulong sa inyo. Pero ano kayo? Yung iba, nagtotroll, ibabash nyo si Marlica. I wish hindi kayo maratay sa ospital. I wish hindi kayo, hindi nyo maranasan kung paano kayo hindi gamutin ng doktor dyan sa Pilipinas, dyan sa public hospital, kasi wala kang pangbili ng gamot man lang, plaster man lang, only in the Philippines. Na pabibilin ka, mahirap ka na nga, bilhin mo to, plaster, bilhin mo to, bandage, gasa, bilhin mo to, ito yung, ito ang IV, dextrose, ganyan. Na supposedly, kapag hindi dyan ka o mahirap ka pa sa pinakamahirap, pinoprovide na yan in case of emergency. Nasakta na iyong pamilya
agaw buhay na, sasabihin pa sa'yo ng jutang ginemes na tiwaling doktor dyan o nurses sa Pilipinas, eto, bilhin mo to. Wala silang pakialam kahit nag-aagaw buhay ang kapatid, ang nag-aagaw buhay ang iyong nanay, tatay. Why? Nanonormalize nila yung tiwaling practice. Hindi lang isa ang nakikita nila na pasyente na agaw buhay na walang pambiling gamot, hinahayaan na nilang nila na bawian ng buhay ang inyong mga pamilya. Sino ang may kasalanan? Kayo? Somehow, yes. Dahil, hindi ka pinalad na ikaw ay mabigyan ng magandang buhay. Hindi ka pinalad na mapasok sa Congress o sa Senado o sa Malacanang para magnakaw ng kaban ng bayan. Pero hindi lahat ng tao ay nabibigyan ng opportunity. Kasi iba-iba tayo. Sabi nila, hindi kasalanan ang maging mahirap, pero, kasalanan mo na kung mamamatay kang mahirap. But, you know what? Hindi lahat ng tao ay pareho ng thinking ko, pareho ng thinking mo. Yung iba, wala silang mapuntahan. Wala silang support system. Sino dapat ang support system nila kung wala silang family support? Gobyerno. Gobyerno ang maglalapit ng serbisyo sa inyo. Kaya nga may barangay eh. Ano yung ginagawa ng mga barangay? 4,000 barangays ba tayo mahigit sa Pilipinas? Ano ang ginagawa ni barangay kapitan? Kilalanin ang mga taong kanyang nasasakupan. Kung kilala mo ang mga taong nasasakupan, kilala mo ang mga mahihirap. Then, you use the fund, i-submit mo sa katas-taasang hukom o sa, kung sino ang mga mahihirap. Then you give opportunity. Then you give care. Pero nangyayari ba yan? Even mga kapitan, kasabwat, magaling lang sila tuwing election. Hindi kayo dapat maghihirap. Kung yung trillion budget na yan, dyan pa lang sa baha, or kung hindi napupunta, maybe I may say, sabi ko nga, I will exaggerate it, maybe 80% of budget, o baka 90 pa, ay napupunta sa mga tiwali. So hindi totoong mahirap ang Pilipinas kung ibibigay ang pera ng taxpayers sa tamang serbisyo. Kaya sabi ko, what is your end goal? Aasa na lang kayo sa bunganga ko? Pag kayo'y nakikinig lang at wala kayong aksyon, then walang mangyayari sa bayan kung minamahal. I can only talk, pero wala kayong aksyon. Diba? Paano ko matarget ako? Paano ko matsyempuhan ako ng mga bangag dahil may death threat ako, gusto nila akong gurgurin? O maghahanap na naman kayo ng isang bungangerang hitad na ayaw tumingin, pas wala kayong aksyon? So it's not enough. My nga bells is not enough. You have to act now. I'm fighting with this bangag for 2 years. Yes. Ano sabi ni Inday? Ang Pilipinas ay mga representante may mga representante sa Kamara dapat na nakakaintindi sa totoong sani ng kakulangan sa police at population ratio. That the shortage is a figure that cannot be solved during our lifetime due to the annually ballooning population and lack of budgetary resources to hire more personnel. The country should have representatives who understand that in order to fully address the shortage, there is a need to leverage available technology and leapfrog into the future where policemen are armed with the best security products that do not require their physical presence at all time. Subalit ang Pilipinas ngayon ay may representante na imbis magpasa ng mga bagong batas ay nagpupumilit sumausaw sa isyu ng iba. Exactly. Ang mga polis, di ba? Kahit kulang yan, tama na magkaroon ng nasa na tayo ngayon, technology age, digital technology age, na dapat ponduhan yang mga like drones or whatever high technology na kung saan ma-ensure ang safety, security, serve, protect, ng mga polis.
Hindi nila bibili yan, Day. Hindi na sila, Day. Di naman sila magpalit ng mga ano, Day, no? Ng mga high technology na yan. Hindi na sila magbakal. Magpalit sa Bisaya, magbakal sa Ilonggo. Di naman na sila magpalit og mga high-tech ba? Kasi lalagay nila sa bulsa nila. Lalagay nila sa kanilang offshore account. So you have to get up and speak up. That's your end goal. Yan yung partisipasyon nyo. I'm thankful kasi nakikinig kayo, but you have to, sabi nga, di ba? Nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Hindi tayo hihiga lang. Makinig daw kay Marlica kasi nag-enjoy ako sa Nganga Bells ni Marlica eh. Tapos you just, ganon. Do your part. Do your part, mga palangga. Ano sabi niya? Nadula na. Ang pasabi ni Palangga, ni Inday. Ang sabi niya dito. Alright. Healthcare, nabasa ko na. Ang Pilipinas ay may airport officials. Yun. Babalikan ko. Sabi niya, subalit ang Pilipinas ngayon ay may representante na imbis magpasa ng makabagong batas na nagpupumilit sumausaw sa issue ng iba. Okay. Exactly. Anong ginagawa ng inyong mga kawatan na kongresista? Tagapagtanggol ni Bangag. Remember Attorney Glenn Chong, nung nagsalita, yang si Lisa Tanas na yan, pag nasa harap ko, jajampalin ko. Dahil sa kanyang involvement sa pakikipagsabuatan sa Smartmatic. Okay? Anong ginawa ninyong mga kongresista? Ipinagtanggol si Lisa Tanas. Pero nung sumulat, ikaw Barbers, ikaw, sino pa ba yung mga, Garin, at iba pa. Sinulatan ni Attorney Glenn Chong na, hey, ito ang ebidensya, kaya ako sinabi na jajampalin ko si Lisa Tanas kasi nakipagsabuatan siya sa Smartmatic. Ito, nilatag niya. Nung sumulat ang isang Pilipino na concern sa electoral, reform natin, mga kababayan, hindi sinagot ng mga jutang ginimis. Pero nag-ingay sila. Si Glenn Chong, ganyan-ganyan. Hindi maganda yung sinabi niya. Napaka-ungentleman kasi jajampalin niya si Lisa. Sabi ko nga, nung sumulat, deadma sila, mga kababayan. So tama si Inday. Sumasaw-saw to mga ito, pero wala silang solusyon. Ang kongresista, why? Wala silang solusyon kasi yung mga bunganga nila, pinapalunok sila ng pera ni Martin Romualdez, ni Tambaloslos, ni Saldico, ni Lisa Tanas, ni Bangag. Kaya they don't care about you. Yan ang katotohanan, mga kababayan. So your end goal is to act now or never. See? Dapat ang mga taong gobyerno ay sumasagot sa hinaing ng mga mamamayang Pilipino kapag meron kang sinumitis sa kanila. Ano ang ginawa ng mga jutang ginimis sa kongresista, mga kawata, mga giatay? Dinedma nila. Bakit? Hindi nila susolusyonan ang niraise na issue ni Glenn Chong na electoral reforms at panagutin si Lisa Tanas. Senador, dumako tayo. 2022, nung sumulat si distressed mother na kinidnap ang anak ni Lisa, di ba? Na pinakidnap ni Lisa ang kanyang mga anak mula sa Turkey. Okay? Turkey. Di ba? Sumulat kay Teddy Boy Locsin Jr., dating DFA, deadma. Sumulat kay Ontiveros. Kung sino pa sinulatan niya. Walang sumagot. Kasi ayaw nilang sulbin ang problema na kinasasangkutan ni Lisa Tanas at ni Bangag. Is that for the people yung ginawa nila na ayaw sagutin? Sabi nga, may nakasulat sa batas na within 15 days, sagutin mo, i-acknowledge mo na ang hinaing ng isang Pilipino. Hanggang ngayon, ang dalawang anak ni distressed mother nandyan sa Pilipinas, pinakidnap ni Lisa. Gamit ang pag-abuso ng kapangyarihan. See? Your end goal is to what? Gumilos ka na. Alright. Kaya yan ang pinagkakabala ng lower and upper house. Dagdag pa natin, balikan natin. Yung mga walang yagbols, mga puti ang itlog sa Kongreso.
at Senado, lahat na yan. Sinabi na ni Agent Morales sa PDEA-Leaks hearing na ako, well, hindi sinabi, video mismo nang nagre-recruit o nakikipag-usap, nakikipag-mediate na, hey, si Morales dapat, sabihin niya kung magkano o ano ang gusto niya kasi ibibigay ni James Kumar at ni Lisa Tanas based on that video. Ano ang ginawa ng Senado? Pinatawag ba si Kumar? Pinatawag ba si Lisa? Si Kumar na umarte na akala mo nasa hospital pero naka-robe ng hotel? Pang-hotel? Ano ang ginawa ni Bato? Ano ang ginawa ni Jinggoy? Ano ang ginawa ni Padilla? Ano ang ginawa ni lahat? Ewan ko sino pa yung mga kasama nilang miyembro doon. Ni Grace po. Wala. So itong mga kongresista at senador na ito, wala silang silbi sa bayan. Wala. Zero. Kasi puro lang kasinungalingan at kanilang aaksyonan kapag trip nila at kalaban nila sa politika. Pero itong revelasyon na si Lisa Tanas at si Kumar ay nag-usap. Okay? Na ibibigay ang kahilingan ni Morales, wag lang siya magtuloy sa PDEA-Leaks. Napakahalagang bagay. Yan ba ay hinighlight ng media? Yan ba ay hinighlight ng mga jutang genimes na kongresista at senador? Nga. Kawawa ka palangga. I'm telling you, kawawa ang ang kinabukasan ng iyong mga anak at mga kapuapuhan. The reason why lumabas si Cathy Binan. Dahil nakikita niya na hindi na maayos ang ginagawa ng mga tao sa Pilipinas, and since meron siyang personal knowledge na ang presidente ay nagsusuyop ng pulburon at inalok pa siya mismo ni Lisa Tanas nung first time yung nakita, do you want? Doon sa bahay nila sa Forbes Park. Wala pa rin ginagawa ang media. Pinapatay, ayaw nila iulat yan. Ang gusto nilang iulat, yung awayan ng mag-inang Yulo. Actually, not mag-ina, yung Kipay. Now what? Yung Kipay na sabi ni Daryl Yap, Goldilocks. Anyway. Now what? Sabi ni Day, ang Pilipinas ay may airport officials na dapat nagsusumikap na maabot ang adhikain magkaroon tayo ng world-class facility na pinapahalagahan ng seguridad at privacy ng lahat ng pasahero. Sinabi ko na to kanina, di ba? Tinatamnan lahat. Lalo sa pagdating sa kabataan. Subalit ang Pilipinas ngayon ay may opisyal ng paliparan na tikom bibig ukol sa banta ng seguridad at hindi man lang nagsasagawa ng masusing investigasyon tuwing may banta tulad ng pagsasapubliko ng video footage, flight details at iba pang masiselang impormasyon ng mga pasahero kahit pa ang mga menor de edad. Referring sa Inday sa kanyang personal experience at ng kanyang anak at ako mismo, sinasabi ko sa inyo, nilik ni Lisa Tanas ng bangag na gobyerno ang passport ko. Nilik nila ang US passport ko sa X sa Twitter. Pero tinanggal din nila kasi alam nila mayroon silang kakalagyan. Nilik ng mga yan. So, paano ka ngayon uuwi sa Pilipinas? Na kapag napagtripan ka, ililik nila yung flight information mo, pwede ka talaga magurgur ni Lisa. Kaya the moment, okay, yung mga tao, mga kritiko like me, the moment na ako ay mag-book ng ticket sa Pilipinas, nakaabang na yung mga bangag. Okay? Sige, pag-usapan natin dahil may fabricated crime sila dyan sa akin. Di ba? May fabricated crime. Siyempre, pag tungtong ko sa airport, aarestuhin nila ako, di ba? Imamugshot nila ako. Yan yung gustong-gustong gawin ni Lisa sa akin. Pero hindi kita bibigyan ng kaligayahan, tangina ka. Okay, fine. Pero later on, talagang magbabakbakan tayo. Okay? Ito ang posibilidad. Uuwi ako ng Pilipinas, haharapin ko, magpapakyut ako sa mugshot. Then I will file, bail ako. Siyempre, laya ako, di ba? Pero, huwag ka pa kasigurado maharlika. Kasi, uutusan na ng bangag na to, tamnan mo ang luggage niya ng pulburon.
Total, mahilig siya total, siya ang nag-expose ng sumisingot kami. E dilagyan mo ng 1 kilong pulburon ang kanyang luggage. Posible o hindi? Tanong ko sa inyo, posible natatamnan ako ng gobyerno ng pulburon? Baka nga lagyan pa nga niya ng taong naaagnas yung aking maleta. Kung kaya ni Lisa i-expose ang picture ng Vice President coming from the CCTV camera na dapat lamang niya na ay may court order. Kung tama ako, na kung kailangan, let's say may court order for whatever reason na may kaso-kaso o kailangan, di ba? Pinalabas nila ng labag sa batas, kaya nilang lagyan ng gorgor na tao ang luggage ko at 1 kilong pulburon para kahit nandoon ako, caught in the act, ikulong si Maharlika. Ano ang mangyayari ngayon? Dahil gagalit na galit sila, gigil na gigil sila, gusto akong gurgurin. Then, ikukulong nila ako at paiinumin nila ako ng bagay para magurgur na ako. Or, ibibitin nila ako, sasabihin, ay nabuang na yan, nagpagurgur sa kanyang sarili. Do you think papayagan ko itong mga yawa na ito na gagawin nila sa akin? Never ever. Ganito ka-demonyo ang gobyernong ito. Kaya sabi ko, you have to act now. Yan yung end goal nyo. Enough for this. Makinig lang kayo kay Maharlika. Si Maharlika, O, ang galing-galing ni Maharlika. Grabe ang tapang-tapang. Kayo, kailan kayo maging matapang? Kailan, mga kababayan? Talk to your family and friends. Kung ikaw ay OFW, i-inform mo sila. Awareness. Kasi hindi sila na-aware dahil sinupalpala na ni Liza Tanas ang mga media para hindi maabot ng inyong mga anak ang impormasyon. Kung may kakayahan ka, ito na lang, I challenge you. Kung may kakayahan ka, kaya nasa probinsya, mag-sponsor ka sa iyong mga kamag-anak. Imbitahin mo yung mga kamag-anak mong walang internet. Mag-sponsor ka. Imbitahin mo sila, magpakain ka kahit pansit o kahit bilo-bilo lang. Mag-Maharlika session kayo. Pumili kayo dyan ng vlog. Okay? O gusto nyo, everyday. Magpakain kayo, lugaw or something. Makinig tayo kung ano sinasabi ng babaeng ito. With that, naa-aware mo sila. Kasi ginugurgur nila yung impormasyon. Yun na nga lang Napakalinaw na si Cathy Binag, eyewitness. Kinover ba ng mainstream media? Never. SMNI, yes. Na ginugurgur din nila. So, I challenge you, mga OFW, na may kakayahan, tulong nyo na rin sa mga, sa mga teenager. Ang target nyo is yung mga estudyante, lalo yung mga kolehiyo o yung mga 18 and above. Yun ang tatargetin nyo, 18 and above. You know why? Magpakain kayo, biskwit lang, o magpa-hot chocolate kayo. O meron tayong pulburon party, or literal na pulburon talaga na masarap. We have pulburon party. Pakinggan natin itong hangabels ni ipakilala niyo ako sa inyong mga anak. I'm serious, mga kababayan. Tinataya ko na yung buhay ko dito. We have to act now. All over the Philippines. Kapag kayo ay nasa street na, nag-prayer rally na kayo, bit-bit niyo yung flag. I'm telling you. Sasapitin ni Bangag at ni Lisa ang sinapit ng Prime Minister ng Bangladesh. But we have to be peaceful. Dahil tayo mga Pilipino ay peaceful people tayo. Yung mga polis na yan ngayon, na hindi makapagsalita, hindi nila kayo gagalawin. I'm telling you, hindi kayo sasaktan ng mga polis na yan na matitino. Dahil nakakarating mismo sa akin ang hinaing nila. Miss Maharlika, hindi lang kami kasi makapurma ngayon kasi gugurgurin yung kinabukasan namin at I totally understand you dahil may mga pamilya kayo at gigipitin kayo ng inyong mga boss. But pag kayo lumabas, mga kababayan, lahat ng sektor magdala ng flag, kahit drawing lang na flag, ng kandila o whatsoever na magdasal dahil sobra na ang bangag na ito. That's your end goal. That's your end goal. What else, mga kababayan? Yeah, balikan ko yung paglalabas ng mga impormasyon dahil sinabi ni Inday dito. Okay? Dahil siya mismo ay biktima. Alam mo yung si Liza Tanas.
Ang acting-acting niya, iyak-iyak siya doon. Thank you for supporting my husband. Kadyutahan yan. Hindi siya mabait. Demonyita siya. Isa siyang satanas na nalagpasan niya ang Jempierno. Ang reyna o hari ng Jempierno. Huwag kayo nagpapaniwala dyan. Bakit? Bakit kayo hindi naniniwala? Ay, bakit kayo hindi dapat maniwala? Inabutan niya si Kati Binag ng pang-adictos benedictos. Kung ikaw ay nanay na iniisip mo, okay? Well, hindi siya nanay. Jijimon siya. Kidnapper siya. Smuggler siya. Lahat, name it. Wala siyang pakialam sa inyo. Ang acting-acting niya ay acting lamang. Katulad ng ginagawa nila na kunyari happy family sila every Sunday, kakarayan si Imelda Marcos, picture-picture, pero sa likod ng camera, nagjujugjugan sila. When I say jugjugan, nagbabardagulan, nagpuboljakan sila behind the scene. Kaya nga wala si Amy Marcos dyan dahil hindi nila kayang harapin ang isa't isa dahil nasusuka sila pareho sa pagmumuka ng bawat isa. Enough for that drama. I know these bangags and polboronic. Balikan ko ulit. Napakahalaga. Ako ang isang halimbawa na nilik po nila ang aking US passport. Wala po akong pinagbigyan ng passport ko. Okay? Nung umuwi ako sa Pilipinas, check-in sa hotel, ang ginagamit ko ay ID. California ID. But not passport. At ginaganon lang yun Sine-check lang nila kung tama, di ba? Yung iyong information. Pero yung screenshot na inilabas nila, coming from the screen. Sino ang may kapangyarihan para i-leak ang aking passport? Buti na lang, ang ganda ng alindog ko sa passport ko. Hindi ako kamukha ni Coca o ni Butod. Napakadelikado dahil kayang gawin sa inyo. Pag napagtripan na kayo ni Lisa, ito si Juan de la Cruz, papunta siya dito pakigurgur yan. Kasi nagkikriticize sa akin na ako daw ay Butod, ganyan-ganyan. See? Walang magre-retire sa Pilipinas na Pilipino na galing sa Europa, Amerika o Japan o kahit saan pa man. Dahil mismo ang gobyerno ang gugurgur sa'yo. Wala kang peace of mind. Kasi pag umuwi ka ng barangay mo, oh wow, galing yan ng abroad, iakyat bahay gang natin. Madalas, ang kasabwat pa niyan, pulis at mga tiwaling pulis at barangay. Kasi sila ay makapangyarihan, di ba? Utusan niya, oh boy, dumating si Marlica, ganyan. Mukhang may dalang akala nila may dala kang milyones kasi ang isip ng tao ba, ng mga Pilipino, pag umuwi pa ka, pag abroad ka, akala mo daming pera, yung palang dala ay what? Wala naman. Di ba? Lakas ng loob lang yung dala mo. So papaakyat ang bahay mo, di ba? Papaakyat sa mga rebelde, may magagawa ka ba? Unless na ikaw ay, yung bahay mo ay bulletproof o kaya mo makipagbangbang sa kanila. Make up your mind, mga palangga. Huwag kayong umuwi sa Pilipinas. Hanggat bumabaha ng lagpas bahay at hanggat nagnanakaw, well, hindi na yan mapipigil. Hanggat ang bangag na gobyerno ay mastermind ng smuggling, kidnapping, polboronic, corruption, there's no point para umuwi ka ng bayang sinilangan. Diba? Ang Pilipinas, sabi ni Inday, bilang isang malayang bansa ay tumitindig dapat laban sa mga pangimasok na mga dayuhan sa ating mga domestic affairs. Subalit ang Pilipinas ngayon ay dali-daling yuyuko at susunod na lamang sa anumang kagustuhan at pangingialam ng mga banyagang tulad ng nalang ng ICC. Katulad yan. Sino author niyan? November pa lang sinabi ko sa inyo, si Lisa ang may author niyan para ibagsak ang mga Duterte. Imagine nyo sino ang taksil sa inang bayan. Nakipagsabwatan sa ICC na hindi na tayo kasapi dyan ang Pilipinas, pero gustong arestuhin si Pangulong Duterte. Bakit? Number one, si Duterte, ang mga Duterte,
ay mahal na mahal ng taong bayan. Kung hindi mahal ng taong bayan ang mga Duterte, hindi sila dapat threat sa bangag na gobyernong ito. Bakit? Sa laban ng buhay, 'di ba, pag may mga bashers ka sa buhay mo or off camera, 'di ba, pag meron kang sa iyong komunidad, kaklase, kaibigan, co-worker na inaano ka na gano'n. Anong ako pag yung mga wala namang laban, hayaan mo na siya. Hayaan mo na siya, kawawa naman, 'di ba? Wala namang maniniwala diyan kasi yung reputation niya is ganito, is ganyan, julul yan, 'di ba? Ganon. You just brush it off o ignore. Pero bakit nag-i-effort si Bangag at si Lisa at pakikipagsabwatan kay Trillanes at mga dilawan para susugin ang Duterte, para susugin ang KOJC, para susugin ang Pastor Quiboloy na, magkaibigan sila? Bakit? Number one, ang SMNI noon ay number one na namamayagpag sa himpapawid, okay? Sa balita dahil meron silang mga frequencies. Meron silang TV, di ba? Yan ang SMNI ang nagpanalo kay Bangag, isa sa mga nagpanalo sa kanya dahil sa coverage doon sa Okada. Remember that? Kaya tinarget ang SMNI kasi kakampi ng mga Duterte. Kung ang SMNI ay wala namang kwenta, ignore about them. Wala naman nanonood dyan ganyan-ganyan. Hayaan mo na sila. Pero bakit sila ang unang tinarget? Kasi malawak ang reach nila. So, number one role ni Lisa, itumba ang SMNI, itumba ang mga Duterte para mamayagpag sila. Kaya nakipagsabuatan sa ICC at nakipagsabuatan ngayon sa mainstream media na dating kritiko nila. Pero dahil ang mga mainstream media na nabanggit ay hindi sila para sa mga balitang walang kinikilingan, walang pinoprotektahan, pawang katotohanan lamang, di ba? Kundi para lang sila sa mga bangag at sa mga interest nila. Hindi sila para sa Pilipino. Kasi kung para sa Pilipino, ito mga hinayupak na ito, di sana big news yun. Breaking news. Ex-partner of Tony Boy Florendo. Sinabing nakita niya si President Bangag Jr. na sumisinghot araw at gabi. Di ba? Na sumisingot, na inabutan ng First Lady Butod ng pulburon. Pero bakit wala? Breaking news yan! Big news yan, mga kababayan. Why is it big news, darling? Presidente mo Bangag public interest. Kung Bangag ang presidente mo, Bangag ang first family lahat, hindi ba yan public interest? Na ang nagpapatakbo sa inyo lahat, adictus benedictus. Pero ayaw iulat ng mga yawa, kamo, tanan-tanan. Na mainstream media, sana kunin na kayo ni, Satanas. Kunin na kamo tanan. Mga linti kamo. Nami kay pampakdulon. Okay, what else? Ay, giatay. Ano pa sabi ni Palangga Inday? Yeah. Mga kaigsuunan ko, sa sipag at galing ng Pilipino, nangunguna dapat ang Pilipinas sa ating mga karatig bansa. Paano nga tayo dahil nangunguna? Top 5 nga tayo sa most riskiest. Sabi nga ni Bangag, di ba? Oh, yung tatay ko. Di ba? Kung hindi na pa nawala yung tatay ko, dapat Singapore na tayo ngayon. Nandiyan na siya. Pinagbigyan natin na nakabalik. Sinong kahilera natin ngayon? Sinong kahilera natin bansa? Venezuela, Pakistan, Myanmar, Nigeria. Nasaan naman tayo doon? Panglima. Okay? Nasaan ang Singapore-like country? Nasaan? Puro katang-isip. Puro kabangagan. Kasi hindi naman talaga intensyon ni Bangag na paglaguin ang ating ekonomiya, hindi na intensyon na tulungan kayong lahat. Ang intensyon nila para ipagpatuloy ang pangawat at i-extend sa pamilyang Araneta Romualdez at sa mga cronies nila kay Michael Ma na pinangalan ng smuggler dyan sa Kongreso, pero pinatigil nila ang hearing hanggang ngayon. 2 taon na. 23, hindi, isa't kalahating taon kasi 23 yun 23, 24 na tayo ngayon.
Pinaputol nila kasi si Lisa Tanas, si Marcos Jr. ang mastermind ng smuggling business sa Pilipinas. Yan ang katotohanan, mga kabalangga. Ano? Kinig-kinig lang kayo kay Maharlika? Kinig-kinig, galing-galing ni Maharlika. Oh, tapang-tapang ni Maharlika. Ayoko ng mga ganyan-ganyan papuri palangga. I want you to act now. Lahat ng sektor, wala na tayong asahan sa mga general na to. Kayong mga nurses, doctors, engineers, lahat kayo. Tendera sa palengke, kargador, jeepney driver, sweeper, lahat kayo dahil kayo ang kawawa. Sabi ko nga palangga, ano ba na idudulot nitong bunganga ako dito sa mainstream media? Panggugurgur, panggigipit. Pero ano ang sabi ko sa mga kalaban natin? Hanggat may nananalaytay na dugo sa alindog ko, hindi ko titigilan yung mga to. Dahil sila ang salot sa lipunan. Kaya kailangan ko ng tulong nyo. Talk to your friends and family. This is for you. This is not for me. Sabi ko nga, mga kababayan, ito, real talk. Kahit ako'y ulitin ko muli, kapapasok lang, kahit po ako magpakatamad-tamad sa Amerika, di ba? Dito tamad ka lang, ayoko. Gusto ko lang, ayoko na nang nagbabayad ng mga monthly bills ko. Di ba? Nakakapagod na magbayad ng monthly bills. Di ba? Piliin ko na lang, tambay na lang ako, di ba? Makakakain pa rin ako. Aasa na ako sa gobyerno, pipila ako sa housing, may pa-housing pa, mga ganyan. Di ba? Kung wala ako matutuluyan, punta ako sa gobyerno dito ng Amerika, bibigyan ka pa ng pang-hotel. Temporarily, may mga ganon. Kasi may kakilala ako, anak ng anak eh. Suportado ng gobyerno. They chose not to work. May kakilala nga ako, I'll tell you something. May kakilala ko siya. Actually, kaibigan ko siya dati. Shout out. Ito, real talk. Kaklasiko. Okay? Todo na natin. Totoo naman to eh. Kaklasiko sa nursing. Hello? Nag-asawa sila, okay, pumunta dito ng Amerika, bonggang-bongga, Ngayon, nagkaanak. Okay, nagkaanak ng bonggang-bongga. Si lalaki, nagbabae. Nagkaanak sa iba. Okay? So, ginawa ni babae, kasi syempre masakit yun. Dahil yung lalaki, ng babae, nagkaroon ng anak. Okay. Anong nangyari? Dahil siyempre, masakit talaga yon. Si lalaki may trabaho. Ang ginawa niya, dahil dito sa Amerika, di ba, kailangan mo suportahan yung anak mo sa gawas. Pag may trabaho ka, automatic tatanggalin ng gobyerno yung sweldo, yung part ng bata. Hindi ko alam ang pinaka-process, pero ito'y mga nangyayari dito. So si lalaki, nagkaanak sa iba. Ito yung kaklasiko, bitter. Siyempre, ganun talaga. So, ang ginawa niya is mga palangga, sabi niya sa jowa, nung una naghiwalay sila. Okay, tapos nagkabalikan. Alright? Ngayon, sabi niya, huwag ka na I don't know, hindi sabi niya kasi di ko naman narinig, pero ito yung nangyari. Huwag ka na magtrabaho. Nakarating na sa akin information, huwag ka na magtrabaho. Diba? Kasi si babae ayaw niyang suportahan yung anak ni lalaki dun sa kabila. How selfish. Kaya siya yung nagpakahirap. Parang ganito. Mahal. Gano'n. Nagkabalikan na kami. Ako na lang magpakanda kuba sa trabaho. Huwag ka na magtrabaho ha. Para hindi ka na pumunta doon sa kabit mo. Parang gano'n. Huwag ka na pumunta doon sa kabit mo ng bonggang-bongga para hindi masuportahan yung anak, para hindi makakuha ng part ng pera doon sa sweldo ng lalaki. Ano nga naman kukunin ng gobyerno kung yung lalaki walang trabaho? Right? So wala makuha yung bata. Kawawa naman yung bata. Yun lang yung mga kwento. Pero yung bata, okay, at yung babae hindi ko kakilala, yung bata na yon, dahil wala siya madukot dito sa lalaki dahil pinatigil nung kalala ko eh. 'Di ba? Pinatigil siya ng trabaho dahil bitter siya, ayaw niyang suportahan yung kabit, yung anak na lang, 'di ba? Ganun ka bitter. Kung sa akin nangyari yon, hindi ko na babalikan. Putangin na, matapos mo akong lokohin. Doon ka sa kabit mo. Bahala ka sa buhay mo. 'Di ba? Sayang naman ang alindog ko, no? 'Di ba? I will look for someone, 'di ba, na hindi ako lolokohin. Well, just me. So ngayon, mga kababayan, si bata maasa sa gobyerno. Bakit ba napunta dito ang usapan na ito?
Bakit ba tayo napunta dito? But what I am trying to say, mga kababayan, kahit hindi ako pala yun, kahit hindi ako magtrabaho, magpakatambay ako dito, tatamad-tamad ako, tutulog na lang ako, pipila na lang ako dun somewhere, kasi, ang dami dito ng mga nagbibigay ng pagkain. Alam mo yung mga homeless, sa California? Nakita nyo, may mga truck yan. Binibigyan pa yan. Alam mo yung mga homeless dito, choosy pa. Okay? Pag binibigyan ko yan ng something, no, I don't like that. I want this, I want that. Namimili pa sila. Di ba sa atin, ang mga pobre espiritu sa atin, pag binigyan mo, mapabigas kahit ano. Thank you po, maraming salamat, ganyan-ganyan. No, ang mga pulubi dito, ang mga homeless dito, no, I don't like that. I want this, I want that. Okay, I remember nga, binigyan ko ng kape. I think na-vlog ko to dati, maybe mga 4 or 5 years ago. Somewhere here. Yung matanda. Ay, sabi ko, you want some coffee, sir? Ganyan-ganyan pa ako. Nagulat sa sinare ko pa siya. Sabi niya, yes. So, pagbigay ko sa kanya, sabi niya, may sugar to. Sabi ko, yes. Oh, I want no sugar. O, bumalik pa ako sa 7-Eleven. You know what I mean? Sa atin, ang pulubi, inumin mo ng inumin, diba? Bahala na kung saan galing yun. Diba? So, dito hindi. Pero ang punto de vista ko dito, ano bang mapapala ni Maharlika? Bakit si Maharlika ay tinataya ang buhay kahit gurgurin o gustong gurgurin ng bangag na gobyernong ito na pwede naman ako manahimik? Sabi ko nga, kahit tatamad-tamad ako, makakakain ako dito ng sobra-sobra pa. Kahit hindi ako magtrabaho pa lang, burden ako ng state, pwede. But that's your choice. So pero, kayo, enough for this, wag lang kayo makinig. You do your part. Talk to your friends. Lahat tayo may kaibigan. Kausapin nyo sila. Kausapin nyo yung mga anak nyo na 18 years and above. Huwag lang yung mga minor kasi hindi yan stand sa init at 'di ba? Kapag kayo nag-prayer rally. Tapos natin so Inday. Subalit ang Pilipinas ngayon ay patuloy na nagugutom, naghihirap at lumulubog dahil sa mga mapanlinlang para maupo sa pwesto. Sino miniminday dito? Mapanlinlang na nakaupo sa pwesto. Di si Bangag Jr., nilinlang siya. Nilinlang tayo. Mga kababayan. Pagod na tayong makita ang bayan na napag-iiwanan. Tinatrato na parang walang halaga. Hindi ka aya-aya at sunod-sunuran sa ibang lahi. We Filipinos deserve more than what we are hearing and seeing from the government right now. We Filipinos deserve better. We Filipinos should be the best. Allahu Akbar, sabi ni Inday. Tama. Ako dito sa Amerika, mga kababayan, yung mga born here, hindi ako nagpapasuper. Alam nyo na yung kwento ko niyan. Di ba? Alam nyo na yung mga kwento ko. Kailangan makipagpisikalan ka to fight sa iyong right. Why not? Pero hindi pa naman nangyayari sa akin yan. What do you do now? Ha? Ano yung pinag-uusapan natin kanina? Okay? Ano mga pinag-uusapan natin concern? Oh, by the way, bago ko makalimutan, nag-hearing dyan sa Kongreso patungkol sa Pogo na gusto nilang i-align ang Pogo kay Pangulong Duterte. Pero sabi ko sa inyo, yung hearing na yan, a-align yan. Magba-backlash yan. Babanda yan sa bangag na gobyernong ito. Why? Ulitin ko. Si Bangag Jr., si Lisa Tanas po ay tumanggap ng multi-milyong piso na campaign money galing sa mga Pogo operators. Kaya ang kadyutahan mo, Lisa, sabi ko sa iyo, ipapalabas yung ebidensya na ikaw ay kasama mo ang mga Pogo operators. Huwag mong sagarin ang salop. Okay? Dahil pag sinagad mo yung salop, pag puno na ang salop, dun ka sa gitna ng salop, dun lilibing ka ng taong bayan. Sa gitna, di ba? Salop, bigas, ganyan. Dito ka, Lisa, pupwesto. Kayo ni Bangag, pupwesto kayo dyan ng bonggang-bongga. Yan, tumatawag na si Kernel. Kernel, mamaya na. Now what? Mga kababayan. Okay? Mamaya na, Kernel. Okay, ngayon. What else ang pinag-uusapan natin dito? Yeah, Pogo. Ay, by the way, Pogo. Bago ko Pogo, di ba? Pinipilit nilang i-contempt. Hinahawa na pa nila ng butas si Spoke Sari Roque kanina.
pinanood ko. Hindi naman ko lahat napanood. Pero wala silang mahanap na butas. Gusto nila i-contempt. Kahit anong paikot-ikot nilang tanong kay Spokes Roque, hindi talaga, ganun pa rin yung sagot niya. Kasi yun yung truth niya. Yun yung katotohanan. Pinipilit siyang ililink doon sa Lucky na South na yun. See? Tapos yung mga sandata ng mga hunghang na mga kongresista dito ay i-contempt yung mga resource person. But enough for that, mga kababayan. Anong gusto kong sabihin sa inyo, mga palangging? Okay? Anong sasabihin ko sa inyo? I-mute muna natin. Si Kernel. Si Kernel. Si Corn Kernel. Tinawagan ako. Pasensya na. But anyway, mga kababayan, tuloy natin. Akala ka urgent, kinukumusta lang pala yung alindog ko. So sabi ko sa inyo kanina, ano yung end goal natin? Ano ang end goal nating mga kababayan? Ano ba yung gusto niyo mangyari? Para makikinig na lang ba kayo dito sa vlog ko o sa iba pang mga vlog na lumalaban, magbabasa na lang ba kayo kay Sas, kay Jojo Connect, kay Third Floor, kay Maui, kay General Macanas, kay Joey, at lahat pa ng mga palangging ko. Kung hindi kayo nasama dyan, kasama pa rin kayo dyan. Diba? Ano ba dapat ang gagawin? Kaya sabi ko sa inyo, wala na tayong maaasahan sa mga tiwaling general. Ang maaasahan na lang natin ng ating mga sarili. Ano yung common cause natin, mga kababayan? Ano ang gusto nyo mangyari? Di ba matapos na ang kahirapan? Di ba maibsan na sana at hindi na magbaha sa mga susunod na ulan, magkaroon ng mga leaders na yung pondo na trilyon para sa baha ay dapat ilagay sa baha. Di ba? Yung mga plano dyan sa pagpapatayo ng bahay, tignan mo, 1 million house a year. Tignan mo. O yung 140,000 na sinabi nila napatayo, hindi pa rin napatayo. Walang tubig, walang maayos. So pinagluloko tayo. Hindi nyo kailangan maging violente para maging revolusyonaryo. O para magbigay ng inyong mga hinaing. Kailangan nyo lang ng alindog. Kailangan nyo lang ng tamang pag-iisip na tama na, sobra na, ilabas na ang flag ng Pilipinas, ilabas na ang kandila, you talk to your friends and family all over the place sa Pilipinas at mag-spend kayo ng time para iparinig ang inyong boses. Dahil eto lang ang boses na pwede nating ipanglaban sa mga bangag. You have to be a leader also on your own community. Sa iyong sariling community, kailangan nyong iparating ang inyong galit at puot sa pagsusuppress, pagnanakaw, pag-ismago, lahat na ng kalitiwalian ng gobyernong ito. Kailangan kayo ng inyong mga anak at inyong mga kaapu-apuhan. Huwag kayong matakot. Only one life to live in this world. Sabi ko nga, paglabas ko dyan, baka hindi ka na makabalik dahil pwede kang mabangga, pwede kang matusok, pwede kang mabulunan or something. Pwede kang ma-atake or whatsoever. At least man lang may saysay ang buhay mo. Imagine mo ang mga taksil. Gusto kayong ibala sa bang-bang-bang. Gusto kayong ibenta sa mga dayuhan. Ano yung mga proud Pinoy nyo? Wala nang kwenta yung mga pinagsasabi ninyo kung proud Pinoy, pero wala kayong aksyon. You create your own community, your organization. Peacefully, na tama na, hindi na maganda ang ginagawa ng gobyerno ni Bangag dahil ang 90 billion na pera sa PhilHealth ay nanakawin nila, ang trillion budget sa baha, sa flood control ay ninakaw nila, ang 800 billion na ang program funds ay ninakaw nila, and what else? 1 billion budget ni Kuting para lang sa travel niya, party ni Risa Tanas at ni Bangag, pulboronic session sa Malacanang. What else are you waiting, mga palangging? My God!
Hindi mo kailangan maging marahas para maging revolusyonaryo. Ang kailangan mo lang, flag ng Pilipinas, tapang, paninindigan, at kandila. You have to have that kandila. Kasi baka i-click nila yung mga power supply, i-brown out nila, di ba? Yan ang mga strategy ng mga bangag. Yang media na yan, kaya nating itgurgurin yung mga yan sa larangan ng information. Kaya natin silang itumba. Okay? When I say itumba, kaya nila natin silang daigin. Kahit sila yung mga frequency, ek na yan, kung kayo lahat sa community ay nagtutulong-tulong at mag-build ng isang solid na komunidad o ng organisasyon na sabi na tama na sa bangag na pulboronic na ito, mga kababayan. Kitang-kita na ninyo na ang eyewitness na si Cathy na sinasabi si Bangag Jr. tumutulo ng andugo. Diyos ko po, wag na tayong lumayo. Sa araw ng Kagitingan, pinunasan ni Bangag ng ang kanyang nguso ng pulburon, ng pulboronic. Gusto yan patahimikin ng mainstream media. Tayo ngayon ang tunay na magpapatahimik sa kanila. Dapat boses ninyo ang manaig. Muli, this is your Fair Lady Maharlika, mga kababayan. I-follow nyo ako sa aking random stuff, Los Angeles, kasi magla-live selling tayo later. Ay, mag-announce lang ako. Hindi ko alam kasi may tumawag. Kausapin pa. Ayan natin mga produkto. Yan, may pricing na yan. Bongga ang ating mga eksena mamaya. Sa mga bibili ng libro ni Attorney Vic, nandyan po ang aking email or sa Canada, kingmakervancouver@protonme.com and Kingmaker Europe, okay, at protonme.com. Mag-email lang kayo, andyan ang mga impormasyon ng ating, ayan, to pay, andyan din ang ating payment bank, Chuchu. Alright, this is your Fair Lady. I'll see you later. Mwah! Thank you. Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw, Pilipinas!